Mainit na balita. Inatasan ni Marcos Jr. sila ni Lisa itong si Kumar na wag umattend dahil may raming madadamay na senador. Okay. Di ba? Ayan, kasama si Mekos Mekos at saka ayan si Kuting. So, campaign donor siya talaga. At not only kay Kuting lang. Marami ang nakapansin. Siya tila ba'y matagal na pananahimik ng isa sa mga pinakaaktibong senador sa bansa pagdating sa mga isyu na maaaring ipalabas sa kanyang programa na si Senator Raffy Tulfo. Kapuna-puna na hanggang ngayon ay tila tikom ang kanyang bibig sa isyu ng PIDEA leaks, kaya't marami ang talagang nagulat matapos maglabas ng isyu ang kontrobersyal na political vlogger na si Maharlika tungkol sa koneksyon ni James Kumar sa mga senador. Sa kasagsagan nga ng Senate hearing ng PIDEA leaks issue ay nabanggit ang pangalan ni James Kumar na di umano'y tao daw ni First Lady Liza Araneta Marcos, at ito ang naging kausap ni Romeo Enriquez sa telepono na nangungumbinsi kay Morales na wag nang lumantad sa Senado, at nabanggit pa nga na ipapapatay daw ito. Kaya't marami ang nagtaka kung sino nga ba talaga si James Kumar. Padre, marunong tayong mawak ng informasyon. Ang sinasabi ko, Padre, kung ano magiging desisyon niya sa kanya yun, Padre, di ba? Kasi kabubuti niya yun. Siyempre ako, itutuloy ko. Ito ako magiging kung sino gustong mga pangalan na sinasabi mo. Wala akong babanggitin. Ang sinasabi ko, yung solusyon, remedyo, or what, siya magdidesisyon sa sarili niya. Padre, di ba? Hindi, natulungan natin, Padre. Kasi siyempre yung mama. Alam mo yun, makakainyan. Para magkakataan yan, ano mangyari yan. Alam mo naman ako yan, nakita puso mamakayan. Alam mo naman yun. Maraming mga makailan tao na yun, hindi na yung pinapalay. Sige, Padre. Ganoon na muna. Para masabiti ka. Padre, ano nga, kipintas ka? Kipintas. Ibig sabihin, parang kilala ko. Ibig sabihin na tumawag si Lampala, KJ. Ngayon, ay talagang nabulabog na naman ang social media sa panibagong impormasyon ni Maharlika na kung saan ay nadiskubre niya ang tunay na pagkatao ni James Kumar at kung bakit hindi kayang ipatawag ito sa Senate hearing dahil nga ayon pa di umano ay utos ito ng mga nakatataas, at kung ipatawag man ito ay talagang marami di umanong mga senador na madadamay at posibleng kabilang nga dito si Senador Raffy Tulfo dahil nga sa history nitong si James Kumar na pinatutunayan din ng ilang mga litrato nakuha kasama ang ilang mga malalaking politiko sa bansa. Naman na hindi daw darating itong si Mekos Mekos or James Kumar bukas dyan sa Senate hearing patungkol dito sa PIDEA leaks. Kasi ito daw po yung utos ni Marcos Jr. at ng kasabwat na si Lisa Tanas. Okay? Itong informasyon na ito actually galing po ito sa Senado mismo. Alright? Galing sa Senado na pinapa-broadcast sa akin. Okay? Kasi daw, madami daw madadamay na mga senators. Oh my God. Ito ba, mga kababayan, ito ba ang gobyerno ninyo? Hindi pina-attend. I don't know kung anong explanation nila later, pero ito po, 2 tao ang nagsabi sa akin actually. Okay? Okay? May pumapasok lang pala na information. Sandali lang ha.
Okay, so tama naman. Hi Z! Binabasa ko yung message mo. Tama naman yung ano, di ba? Tama naman. Huwag na natin basagin yon. Yun na yon. Sabi, bangag kasi, kaya bangag talaga, okay? Di ba? Ngayon, marami daw, kapapasok na balita, kaya daw hindi pa patawag si James Kumar kasi maraming senador na madadamay. Ganito ba, bayan? Kaya hindi ako nakapagluto. Ba, sabi ko kanina, magluluto ako after natin mag-vlog. Dahil Father's Day. Seriously. Naka-ready na, nakatuna lahat ang mga lulutuin ko. Pero dahil sa impormasyon na to na kailangang malaman ninyo, hindi paaatinin o ipapadaluhin si James Kumar, maraming madadamay na mga senador. Alright? At mga kongresista. Bakit? Nasabi ko na sa inyo, itong certain James Kumar na nakalagay din ito kasama doon sa UN case na isinampan ng distressed mother na kasabwat ni Lisa Araneta sa extraction o pagkidnap doon sa distressed mother. Saan? Religious group, military, PNP, lahat ng kawani ng gobyerno, nasaan ang hustisya, nasaan ang fair justice sa gobyerno sa bansang Pilipinas? Kung ito ay hindi dadalo bukas dahil dalawang impormanting very reliable sa Senado at sa loob ng Malacanang ang nag-inform sa inyo, sa atin, right, na hindi pa dadaluhin, inatasan ni Marcos Jr. sila ni Lisa, itong si Kumar, na wag umattend dahil may raming madadamay na senador. Okay. Mga kababayan, sino ba itong James Kumar na ito? 'Di ba? Napag-usapan namin to ni Sas. Bago ko basahin or ikwento sa inyo yung nagmensahe sa akin na kailangan malaman ng taong bayan. Actually, may mga nagbablog na tungkol dito sa mga article na nabasa ninyo na siya ay may mga extortion, bribery, and everything. Pupunta tayo dyan mamaya. Pero I think itong information na isiwalat natin sa inyo ay exclusive. Baka wala pang nakapag-vlog. Okay? Shout out kay Jojo TV. Yan o, may nag-comment sa akin. Jojo? Tama ba? Imaginder Kumar. Yeah. Paki-comment si Jojo TV, yung nag-vlogger din. Okay, nag-vlog na daw dito. Ngayon, sabi ko nga, ito si Kumar na nakapag-picture ako dito, pinakita ko sa inyo yun, no, nakaraang vlog natin, di ba? At nung nagpagkwentuhan, Jojo Connect TV pala. Jojo Connect TV, thank you palangga. Okay? Kalaban ba kakampi natin yan, di ba? Baka may kalaban. Hi, Jojo. Okay. So, yeah, ito yung papayda si Attorney Glenn Chong. Ngayon, Jojo de Guzman. Thank you palangga. Jojo, thank you. Okay? Okay? I think smart yan. Like you. Ngayon, babalikan ko ulit ang kwento ko. Umuwi ako sa Pilipinas, brief lang to, para may background kayo. Umuwi ako sa Pilipinas dahil sa Jutang Ginamis na Kuting, nung inauguration, na-meet ko yung taong ito, may nag-introduce sa akin, pero I don't know him kung sino siya. Nakasama kami sa round table, hindi kami magkatabi, pero na-meet ko siya. Hindi ko siya kilala kung ano mga aktibidades niya. Doon yun, na-picture ako. That was July 2022. Okay? Then, bumalik na ako ng Jamaica, tuloy ang buhay. 22 to the next August, ay nagkikriticize na ako kay Kuting, Then, fast forward, February of 2023, okay? Pumunta ako ng Japan at nagpag-usapan namin ni Sas na ako'y habang nagla-live selling, may nagpop up na mga message na ako ay bibigyan ng kalahating milyon nitong mekos-mekos na ito through that Bowie. Okay? David Bowie. Okay? So, alam nyo na yan, napanood nyo kami ni Sas. Marami nanood doon. Okay, now, mga kababayan, sino ba itong si Kumar based dito sa information na nakarating sa atin? Okay? Yung information ni Jojo Connect na na-available doon sa pangalan nito na parang blog online, mga kababayan, ay
Ito ba yun? Okay. Yung tungkol dito sa ano na to, sa ito may nag-email din sa akin balik, so umpisahan natin kung ano ba ito. Okay? Ayan. Okay, tema na. Umpisa natin. Bear with me mga palangga. Okay, so ito for sure na nakita nyo na to Itong dated, actually sinend sa akin, dated October 2016, Indian Connection. Itatouch natin ng konti yan. So ito, nakita nyo na yan, di ba? Yan, yung ganyang article. Okay? Yung December 12, 2016 at nandiyan yung mukha ni, ayan, nandiyan yung mukha ni Kumar. O sige, umpisahan natin yan. Pero that was 2016. Idulo natin yan. Kasi magsimula tayo sa umpisa kung sino ba to si Kumar. Base sa impormasyon. It's not coming from me kasi hindi ko siya kalala. Allegedly, galing sa ating impormante. Here we go. At ito po, mga kababayan, manglulumo kayo, magagalit kayo. Parang isinumpa ba ang Pilipinas dahil mismo ang mga taong gobyerno, NBI, PNP, ay kasabwat ng taong ito. Ito, mga kababayan. Ito pa lang, diskarte nito, okay, ayon sa ating informante, mga palangga. Okay? Yan. Alright. Sabi ng ating informante, okay, itong si Mekos Mekos, mga kababayan, ay organized na sindikato at kasabwat ng NBI noong panahon pa nung John Hera na napatay din ng agent sa NBI. Okay, ginugel ko to yung John Hera. Medyo, I don't know kung mahaba itong vlog natin. Pero kailangan nyo, ginugil ko tong John Hera na to, kung talaga bang taga-NBI siya. Okay? Killed. Tingnan natin. Ayun. Okay? December. Ayun. Okay. Iba pala to. English to. Anyway, Google nyo na lang pala. Basta, I'm just telling you, hindi naman natin kailangan basahin lahat yung article. Basta yung certain John Hera o Heras, ba? May nakakilala sa inyo? Ay tinegi din yun. Okay? Na ayon sa ating informante, ay mga grupo nito nila Mekos-Mekos ang nagpategi. Pero, eto muna, yung from the step 1, step 2 ng kwento o ng ating puting ahas, mga kababayan. So, itong certain James Kumar na nagbigay ng what? Ng campaign donor kay Marcos Jr. Alright? Actually, ito yun may picture tayo. Ano natin? May nag-send sa ating picture. Okay? Alam mo to, ayan siya. Di ba? Ayan, kasama si Mekos Mekos at saka ayan si Kuting. So, campaign donor siya talaga. At not only kay Kuting, lahat daw ng politiko o lahat ng pwedeng pustahan nitong certain Kumar na ito, Mekos-Mekos, ay talagang tinatrabaho niya para magkaroon siya ng koneksyon. So, ito na po mga palangga. Kababayan. So, ayan, organized syndicate ng NBI ayon, okay? Allegedly, ito kasama yung si John Heras na namatay na agent. Alright, na humawak daw ito ng kaso ni Jessica Alfaro ng Visconde Massacre. Okay, so ito yung mga nakakasunod dito sa mga issue na ito, for sure. Familiar kayo dito, lalo yung mga nasa police. Okay? So, itong NBI agent na ito, mga palangga, ay kasabwat ni Kumar. Pero tsugi na siya eh. So, basta, yun lang. Kasabwat daw ito ni Kumar at mga talagang grupo ng sindikato. At ito daw si Kumar ay notorious na sindikato sa mga Bombay o yung mga Indian national na nasa Pilipinas na kinasasangkutan ang karnaping, kidnapping. Yan daw po ang gawain nitong Kumar na kasabwat ni Lisa na gustong magbayad o mag-areglo kay Jonathan Morales na nasangkot o na pumirma sa PIDEA leaks document. Okay, tandaan ninyo. Itong kaibigan ni Lisa, kaibigan ni Marcos Jr.,
kaibigan ng mga politiko, ng kongresista, ng mga senador na mga magagaling, mga hinayupak na mga yawa. Ang negosyo daw po nito na illegal ni Kumar ayon sa ating informante dito ay karnating kidnapping. Dahil ito po ay kasabwat ng NBI noon pa. Malawak ang sakop ng sindikato nung panahon nitong certain Chief Mantaring ng NBI at dating ATRAD Executive Lavin. Okay, kinugyo ko to kanina. Okay, ano ba yung ATRAD? Anti-Human Trafficking Division. Ito yung in charge sa mga batang inaabuso, 'di ba? Chinotsuva ng pasapilitan. So ito yung department na ito. All right? Ngayon, mga kababayan, basahin muna natin 'to sinasabi niya. Ngayon, mga palangga, kasabwat daw ito ng Kumar ang NBI noon pa. Okay? Ngayon, itong si Lavin na to, director na daw pala ito ngayon, si NBI Ferdinand Lavin. Ayon sa ating puting ahas, ito daw ay mga korap sindikato. Sindikato kasama si James Kumar noon pa. Okay? Ang ginagawa daw nito, mga kababayan,